Phase 1, palengke. Nandito ulit ang mga kasama niyo sa pagtitinda. Iba na ng landas, tayo ay nagpapagamit na sa Lord, sa Panginoong Jesus. Pagkat nung panahon ng 2021, kasama ang palad, ang inyong diakono ay kasama-sama. Tinamaan ng COVID. 15 days, 7 days, 17 days, wala na po. Hindi na ako makagulapay, mamamatay na talaga ako. Hindi na ako makabangon. Kaya, sabi ko sa Lord, bigyan mo lang ako ng second chance. Aanin ko pa yung buhay ko, Lord. Kaya since then, from now, tayo ay nagpapagamit na sa ating Panginoon. Otherwise, noon pa, wala na. Nauna na ako sa inyo sa pangako na kapahamakan. At sa panahon na yun, puno ang hospital. Kahit na mga celebrities namamatay sa bahay nila. Ganun din ako. Wala. Doon na lang ako sa bahay mamamatay. Wala naman nakakalam. Pero nakipag-deal ako sa Diyos. Sabi ko, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganito kaselan ang buhay ng tao na akala mo malakas ka. Yung pala sa isang iglap. Ang buhay mo, halos hindi umabot sa isang buwan. Simula nung malakas ako, namimili pa ako dito kala Rose. 35 kilo pa ang buwan-buwan ko. Na mga paninda, mga processed food, yun po ang aking titinda. Kasama ko ang aking may bahay, si Jo. Ayan. Kami po ay mga dating may pwesto sa Pag-asa. Ayan po ang aming isa sa aming pangunahing hanap buhay, yung pagtitinda rin. Matagal na kami nagtitinda. Kung hindi lang ako naging seaman, siguro may pwesto rin ako dyan sa loob ko. Ngayon, may pag-uusapan po tayo mga katindero-tindera kasama sa hanap buhay. Ang ating pag-uusapan ay simple lamang paulit-ulit na sinasabi ng tao, ng ating mga kapwa, lalo na ang mga aral. Pero bago pa yon, kung paano ko ginagawa ito, ginagawa ko rin po ito sa Almar. Doon sa sentro ng Almar. Ganito rin, nagmimensahe rin ako. At noong bago mga Hunyo, Mayo, ako ay nagmensahe doon sa Almar. Sapagkat ako'y nakakita ng mga pangitain at mga mangyayari, vision. Nakakita ko ng mga vision. Nakita ko ang Negros na nasa ilalim ng madilim na yung buong paligid ng Negros. Yan. Pero sinasabi sa akin na wala namang puputok na bulgan sa panahon na yon. Basta nakikita ko ang Negros, madilim, puno ng kadiliman. Yun ang nakita ko. Kaya sinasabi ko, may mangyayaring magaganap sa Negros. Sa panahon na yon, nasa panahon ng first week ng mga June, sinasabi ko na yun. At habang sinasabi ko yun na magkakaroon ng madilim na pangyayari, malagim na pangyayari sa Negros, maya-maya, nakakita naman ako ng ng isang parang syudad, malaking syudad, city. Ngayon, nung makita kong city, di na parang tantalize ako kasi nakakita ko. Tapos nakarinig ako ng lindol. Yan. Yung ding oras na yun, yung ding panahon na yun. Pero maraming beses ako nangangaral dyan sa Almar. Ngayon, dahil nakakita ko na yun at nakarinig ako ng maliit na boses, sinabi ko tuloy, maglilindol sa Cebu. Kasi nakita ko at nakarinig ako ng boses, Cebu. Yan. So sa madaling sabi, dahil wala naman sa notes ko, kasi ako magme-message ako, nino-notes ko. Pero yung mismo oras mismo, sa lugar na yun, bigla lang parang nasa trance. Parang sandali, isang kisip mata, nakakita ako ng city, at may narinig ako na nagsabi sa akin, lindol. Ayan. Kaya ngayon, sinasabi ko sa mga tao, maghanda kayo sapagkat maglilindol sa Cebu. Yan. Hindi ko naman alam kung gaano kalakas, wala naman sinasabi.
Basta paglingon kong ganyan naman, mula sa paglingon kong sa liwa, paglingon ko naman sa kanan, tumambad naman yung malaking letra. Yan. Letra na numero 3. At hindi ko naman alam. Siyempre, tumambad yung numero 3, hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun. Bakit kalakip, may kasamang numero 3 yung mga nakikitain. So sinabi ko rin, maganda kayo maglilingkod sa Cebu. At nakakita ko ng numero at sinasabi ko, at nakakita ko ng numero. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Baka maglilindol ng 3 beses dahil hindi ko nga alam din eh. Dahil alam niyo na kasi yung mga nangangaral na yan. Sa oras ng nangangaral yan, karaniwan ay mga napupuspos ng espiritu. Ganun po ang nangyari sa akin. Kaya napuspos ako ng espiritu na yun, sinasabi ko, yun ang aking pangitain. At dahil wala naman sa note ko, isang beses ko lang nasabi yun. At saka ako nga mismo nag-iisip, bakit ko nasabi yun. Pero ang alam ko lang, napuspos ako ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. Yan. Ngayon, paglipas ng hindi lang yon. Paglipas ng mga buwan, linggo, nagkaroon pa ako ng mga ibang pangitain. At nagkaroon ako ng 2 pangitain sa panaginip naman. Nakakita ako ng mga napapaligo raw ako ng aso sa panaginip. Ngayon, habang napapaligo ako ng aso, parang may mga tick o garapata na nalalaglag. Tapos nung magising ako, iniisip ko kung ano ang significant o kahalagahan ng aking panaginip. E nung araw na yon, ako ay naka-schedule mag-message, ganito, mag-message do sa Almar. Kaya na-research ko kung ano ang ibig sabihin, ano ang result o ano ang significance ng makakagat ng mga garapata. Yan. Ngayon, sinasabi ng mga scientists at saka yung mga sa YouTube, nakita ko, yung mga nakagat ng mga garapata ay paglipas ng taon, parang nag-ano lang yung kagat, yung virus. Parang nag-incubate lang. Paglipas ng isang taon, doon lumalabas yung tinatawag na effect ng virus ng kagat mula sa garapata. Ngayon, tinignan ko kung gaano katindi ang epekto nun. Ang tawag pala doon ay Lyme disease. Yung sakit na makukuha doon sa kagat ng garapata. At napakaraming side effect. Napakaraming mga magiging sanhi sa buong katawan. At yun ang mga pinag-message ko doon kung anong mga sanhi. Sa madaling sabi, hindi ko naman alam din kung anong mangyayari. Basta naniwala lang ako, nagkaroon ako ng pag-ibig. At habang mini-message yun, ando doon uli ang presence ng Lord. Ngayon, nakalimutan ko na yung storya na yun. Ngayon, biglang pagdating ng August, at dahil 2 beses ako nagkaroon ng panaginip, pagdating ng August, yung palang Japan, tinamaan na ng ganong klaseng sakit. Sister, ano mo? Tinamaan pala ng ganong mga epidemic ang Japan. Ngayon, dahil binimessage ko sa Almar, biro mo hanggang Japan pala pinapakita sa akin ng Diyos ang mangyayari. Alayo na Japan. So, nangyari 2 beses. Isang July at isang September. At checkin niyo yung epidemic. Naging ano na siya, nag-evolve na. Human to human transfer na. Transmission. So, nangyari yun sa Japan. Lyme disease ang tawag nila. Virus. Klase ng virus na nade-develop. So, sa madaling sabi, marami naman ako mini-message, pero bakit tayo nagkakaroon ng ganitong tinatawag na module o timing? Bakit tayo nagpa-prophetic? Kasi ang salita ng Diyos, halos gas-gas na sa ating mga Pilipino. Parang kung yun na lang papakinggan natin na Word of God, parang ano na lang yan, common sense. Parang karaniwan na lang, kumbaga sa aklat, parang gas-gas na. Gas-gas na aklat na palagi ginagawa, naririnig ng mga
Normally, Pilipino. Sa ibang bansa, lalo sa Middle East, hindi ka makakarinig ng word of God. Dito lang sa Pilipinas. So ngayon, ibig sabihin, nangyari, yung vision ko mismo habang nangangaral ako sa Almar, nangyari yun pagpasok ng Augusto. Oh. Di ba, ang lakas ng biling doon sa Cebu. Ano nangyari? Nagiba pati mga chapel, mga bahay na walang pinatawad kahit na yung mga barong-barong na bahay nangamatay ang mga tao. So, at hindi lang isang beses. Maaring connected doon sa 3 beses na pangitayin kasi naglindol, aftershock, then aftershock. Yun. Ayan. At nagkaroon pa ako ng follow-up doon na sinasabi sa akin ng Lord na hindi na pwedeng mag-predict ako ng isang lugar na maglilindol. Sinasabi ng Lord sa akin na wala nang i-spare. Wala nang spare na lugar. Ang lahat, shake ng Lord. Doon din nga tinatawag na Agosto na yun. Pagkatapos noon, ano nangyari? Lumindol na dyan sa Luzon, lumindol na sa Mindanao. Pero wala na ako sabing tiyak na lugar o pertaining region. Basta sinasabi sa akin ng Lord, maraming lugar na ang isi-shake. Yun. Yun po ang mga prophetic na masasabi natin na praise report. So, bago tayo magsalita ng mga salita ng Diyos, mga prophecy ng Diyos, prophetic muna dito sa ating nationwide ang ating ginagawa. So, pagdating po ng August na yan, mga August 12 o August 10, first week ng August, basta first week ng August, nagkaroon na naman ako ng pangitain na parang may kaguluhan at yung mga leader na nakatalo parang namamatay. Sinasabi ko ngayon sa aking pangangaral nito, may mga leader, mga presidente na mamamatay. O yan, parang mahirap sabihin, di ba? Pero presidente mamamatay, leader mamamatay. Parang mga top level officials mamamatay. Parang hindi ko masabi-sabi. Kaya nga lang, dahil doon sa presensya ng Diyos, na-prompted ako, yung prompted, napapangunahan ako na sabihin ko. Yun. Pero kung tutusin, parang hindi ko kaya sabihin. Kasi, sabihin mo, mga presidente mamamatay. So, hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Paglipas ng 1 linggo, biglang tinira ng Israel ang presidente ng Sana. Ano yung Sana? Yung mga Houthi, yung kalaban ng Israel. Una, tinira muna nila sa Qatar yung mga leader ng Gaza, mga presidente ng Gaza. Tinira nila ng missile. Isang iglap, naubos, patay sila lahat kasi nasa village sila eh. Nakatira sila sa villa. Hindi nila alam na aabutin ng Israel, yung missile ng Israel, yung village nila. So, one click, namatay sila. At the next day, tinira naman ng Israel yung Yemen, yung mga Houthi, yung presidente ng Houthi, at saka mga top leaders. Ganon din ang nangyari. One click, patay sila na. So, sa madaling sabi, yung pinakikita sa akin ng Lord, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang lugar pa. So parang, ayun pala, naano ko sa Lord, dahil yung pala meaning, no? Sa ibang bansa pala yun. Akala ko, dito mangyayari. Pero sa panahon ngayon, wala pang kaguluhan dito noon. Kasi first week pa lang ng August yun. Hindi pa nag-August sa first week nga ng August. So hindi pa na-uncover yung mga, So pagkatapos doon, ang sumunod na pangitain, presensya, discernment na dumating sa akin, ay yung mga leader na ma-uncover ang secret. Ganun kaiksi ang message. Naririnig ko, leader will uncover the secret. Ganun lang kasimple. Hindi ko alam ano yun, paano uncover eh. Secret niya, paano kung malalaman. Diba? Basta yun ang narinig ko at nararamdaman ko sa Lord na ma-uncover ang secret ng mga leader. Ano nangyari? Pagkatapos noon, yung Indonesia at saka Myanmar, yung mga leader nila tinanggal sa pwesto, tinanggal sa parang kumbaga sa Malacanang, hinaras ng tao.
Kasi nga, na-uncover yung mga secret nila. Kaya, yung asawa pa ng isang prime minister, actually, hindi naman sila president. Ang tawag sa kanila, prime minister. Pinatay ng tao yung prime minister nila. Yung asawa. At yung mga cabinet nila, tinanggal sa pwesto. Nag-people power sa madaling sabi. So, paano ko malalaman yan? Ayan, layo-layo niya mga yan. Hindi ko alam yan. So, nandito ako ngayon kasi ang tao sawa na sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, yung gift na lang ng Diyos sa mga mangangaral ang aking dito, na merong tinatawag na propesiya na binibigay ang Diyos sa mga taong pinagkalooban. Halimbawa, katulad ko. Yan. Ano pa ang ating re-report sa lugar na to? Kasi matagal akong hindi nakabalik dito. Lagi lang ako sa Almar. Lagi lang ako sa Pansasa. Balik-balik lang ako sa Almar. Sa Seymour, sa Pure Gold. Balik-balik lang ako. Doon lang ako. Hindi na ako nagagawin kasi matraffic dito dati. Kaya parang ayokong bumawi dito. So ngayon, nung nagkaroon ako ng tinatawag na habang tinitignan ko yung kaguluhan nito sa China, sinasabi sa akin ng Lord, matagal na, February pa, paulit-ulit ko sinasabi, na ang China, ide-devastate ng Lord. Yan. China, ide-devastate. Mahabang pangyayari yan. Simulan mo sa February, hanggang ngayon walang tigil ang devastation ng China. Bakit? Pinipigil sila ng Diyos na maging superpower. Kasi pag nagkaganon, ubus tayong Pilipino. Hindi tayo mangyayalo sa gera. Dahil sa drone lang, wala na. Hindi na uso marcha-marcha. Drone na ang gera. Yung February pa lang, sinasabi ko na, drone na ang gera. Hindi na barilan, drone. Wala na. Yung may hawak ng mga baril na sundalo. Hindi na uso yan. Obsolete na yan. So dahil ngayon na-obserbahan ko yung lugar na yan, sinasabi ko sa propetiko na walang mangyayaring gera. Kasi noon medyo parang mataas ang tensyon, nagbubungguhan ng mga barko doon, sinasadya ng China. Pero sa spirit ko, sinasabi ko na walang gerang mangyayari dyan sa West Philippine Sea. Mula pa Pebrero hanggang ngayon, sinasabi ko yan. Sapagkat ang China, sinasabi ng Lord, isang kalahating taon, biro ang tagal, isa't kalahating taon, i-devastate ng Lord ang China. Kaya ang China, kahit malaking bansa ngayon yan, ampaw sa loob yan. Kasi di-devastate sila ng Lord. Isa lang pinapabayaan ng Lord na mag-success sila. Ano yun? Yung technology at saka weapons, warfare. Para makasupply sila ng weapons sa iba't ibang lugar at matuloy ang mga gera. Anong ibig sabihin? Sa madaling sabi, tuloy-tuloy naman ang gera dahil sinusupply na sa China. Ang kanilang mga factory, nakita ko, mula sa factory na lumubog, bigla na lang tumayo at napuno ng armas. Yung factory nila, kinomber sa paggawaan ng armas. Kaya ngayon, China, dyan kumikita sa paggawa ng armas. Sinusupply sa Russia, sinusupply sa Middle East, sa lahat ng may mga war zone area. So ngayon, ano pa ang mga press report, praise report natin sa mga pangitain na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Eto, dahil sinasabi ko nga na walang gera dyan sa West Philippine Sea, pero nakita ko naman, na-feel ko ang Spirit ng Lord dyan sa may baba, dyan sa may banda ng Malaysia, dyan magkakaroon ng gera. Yun ang napipredict ko, napipil ko sa presence ng Lord. Magkakaroon ng gera, pero hindi dyan sa taas na sa may party ng Taiwan, kundi sa baba, malayo sa Taiwan. Sa baba, sa dagat ng tinatawag na Malaysia, dyan sa Gulf na yan. At ang Gulf na yan, ang mga bansa dyan nakapalibot ay yung Myanmar at saka Thailand. Yan.
Yung baba na yan, kaya nasasabi ko pala na magkakagera, kapag naggera ang Thailand at saka Myanmar. Oh, imagine mo, paano kung malalaman yan sa sarili ko? Ay, wala talaga, hindi ko alam yan. Yan. Hindi ko alam yan. Kaya, masasabi ko na yung udyok sa akin ang banal na spirito na sabihin ko, kahit hindi ko naiintindihan, ano na lang, obedience na lang ako. Lakas ng loob na lang ginaano ko. Basta nararamdaman ko ang presence ng Lord, sige, go ako. At gusto ko malaman nyo na ang spirito ng Lord, hindi lang ako ang binibigyan niya, lahat tayo. Ang problema, nai-ignore ng mga tao. Yan. Nai-ignore. Kumaga sa na-overlook nila. Hindi nila napapansin ang spirito ng Diyos na nag-guide sa bawat isa. At ito, sabi ko nga sa inyo, nandito tayo para magbigay ng ilang prophetic. Pero ang dami ko na palang prophetic, hindi ko napansin. So ngayon, ano ang sinasabi ng Lord na tungkol sa China na panay ang paggawa ng armas? Hindi sila magiging pinaka-leader ng gera. Kaya kita mo, ang Amerika mismo, nagtambak ng mga sandata na napakarami. At nakita ko na, ang santambak nila na sandata, sinasabi ng Lord, na halos aabot na sa ulap, sa dami. Yun ang naano ko sa Lord, na magtatambak sila ng sandata. Ang Amerikano, ang daming pinaprepare ngayon na sandata. Well, tahimik na tayo, mga simpleng tao lang tayo. Kumbaga sa wala tayong pakialam sa gera. Sa ngayon, hindi naman tayo makikialam. Ang effect, yung effect ng gera, yun lang ang mararamdaman natin. Yan. Ngayon. Dahil nga, ngayon may tawag na parang local regional war sa iba't ibang lugar, katulad sa Russia at Ukraine, even though na itong mga bansa na naggigera na to, supported ng mga iba't ibang bansa rin naman, NATO, 2 taon na mahigit na naggigera. Hindi na patapos-tapos. At alakala nyo ba matatapos pa yan? Yan ang prophetic natin ngayon. Ano ang prophetic natin? Ngayong darating na Disyembre, mag-i-spark na ang Third World War. Ba? Parang cinema, di ba? Third World War. Parang movie. Parang the movie lang. Abay, hindi talaga tayo tatamaan ng missile dito. Sandayo ng palengke. Pero, yung effect ng Third World War, dahil nga ang Pilipinas, hindi ko naman nakikita na sasama sa gera, yung mga bansa na may involved sa gera, maapektuhan ang mga passages, voyages, mga route ng mga eroplano, mga transport ng mga barko. Anong magiging effect niyan? Magkakaroon ng mga tinatawag na isolation. Yung mga product na mga import na product, baka hindi na makarating sa Pilipinas. Abay, kung mahilig ka sa mga imported beef, baka hindi ka na makakain ng luncheon meat. Local na lang kakainin mo, luncheon meat. Yan. So ngayon, yun ang mangyayari. Saan? Sa Middle East at saka sa Europe. Sa madaling sabi, global lang kampihan nila. Hindi na yung tinatawag ng parang individual na Ukraine, Russia lang. Kundi talagang they will be connected na directly na magpapadala na sila ng kanilang mga supersonic para gibain ng Russia at the same time gusto nang matalo kasi otherwise sa ngayon talo na ang Ukraine. Sa madaling sabi, dahil ang si Trump ang parang kumbaga sa baraha, ang papel ni Trump, joker, panggulo. Hindi talaga siya nakapokus para tumulong sa Europe.
Yan. At saka sa Middle East, parang gusto niya lang sumikat, pakwela. Para gano'n. Pero ayaw niyang mag-release na galing sa pondo o bulsa ng Amerika na pupondohan ng mga gera niya. Kasi hindi naman talaga siya kasama. Amerikano eh. Baga, wala siyang pakialam sa gera nila. Businessman si, gusto niya, pag sumali siya sa gera, nagpadala siya ng mga missile. Kung halaga ng missile niya, walang 100 billion. Kailangan mabalik niyan, 300 billion. Ganon si Trump. Kaya hindi talaga siya focus sa gera. Pero dahil politika nga yan, kunyari, sige, ganito. Parang paasa. Yan. Kaya, even though magkakaroon ng global war, pero ang Amerika, nakatimid sila, kumbaga sa masasabi natin na parang, kumbaga, hindi totally na pupurso siya ng gera, kundi pa-support lang. Ganun lang. Sapagkat, ayaw niyang magkagera sila ng Russia kasi sa totoo lang, ang Ukraine napakalayo sa Russia. Ganun din naman yung sa Amerika, yung Ukraine napakalayo sa Amerika. Ganun din naman yung mga NATO nation. Germany, UK, France, ang layo niya sa Amerika. Ang magkatabi, yung Amerika at saka Russia, 2 kilometer lang ang pagitan. 2 miles pala ang sukat nila. Isipin mo, bakit makikigera si Trump kay Putin? Samantala ang pagitan nila, 2 miles lang sa Alaska. Kaya nga lang itong mga Europe, dahil hindi nakahanda sa gera, dahil ang mga powerful weapons ng mga hypersonic at ang mga bagong invento ngayon ng mga weapons, yung mga fighter plane na nasa 5 generation hanggang 6 generation, Amerika pa lang ang meron. Yan. Kaya pinipilit silang hatake ng Amerika sa gera. Ayun. Pero si Trump, parang alok yung hindi siya komportable na girahin si Putin. Kasi nga magkapitbahay lang sila eh. Wala silang pinagkaawayan yan eh. Noon pa, nakapwesto pa siya. Kaya hindi niya maseryoso si Putin. Yun ang maganda. Kasi ang gera na yan, even though Third World War, mabilis lang yan. Hindi yan magtatagal ng gusto. Mabilis lang matatapos yan. Yan, ganun po yan. Ngayon, ang pinopokus ni Trump sa gera, itong China, siniseryoso niya. Nagtambak nga ng napakaraming weapons sa Philippines na binabayaran ng Pilipino. Yan. Yan ang problema. Dami natin binabayaran sa gera. Kasi ang China, kusumpuna naman ng West Philippines yan. Diba? Hindi mangyayari yan. Alam niyo kung bakit? Ayon sa prophetic, prophetic na naman tayo. Magkakaroon ng malakas ng lindol dyan sa mga parte ng region ng Malaysia at saka Indonesia na magpuproduce ng malaking tsunami. Yan. Hindi ko nga lang alam kung kailan pa mangyayari. Pero yan ang sinasabi ng Lord sa Spirit ko. Magkakaroon ng tsunami, hindi sa Pilipinas. Maaaring maabot ang mga ibang mga seaside, shoreline ng mga Philippines. Pero hindi ganun tinatawag na yung direct effect sa atin. Maabot lang tayo ng tsunami na yan. Yung tinatawag na afterwave na malayo na. Pero ang tatamaan talaga dyan, yung mga Chinese dyan sa gitna nila, mga tabing shoreline ng mga China, at saka yung mga Malaysia na yan, yung mga karating, mga lugar nilang dyan. Kasi, time na ng punishment ngayon. I-devastate. Sinasabi, walang i-square ang Lord. Lahat isi-shake niya. Para makita nila ang tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos. Hanapin nila ang katotohanan. Hanapin nila ang truth. Kasi yung mga lugar na yan, hindi naman yan katulad natin na mostly majority ay Christians. Yan ay mga majority na non-Christians, mga Hindu, Urdu, nandiyan yung mga Muslim. Majority, ganyan ang religion. Kaya akala nila, Pilipinas lang ang tinatawag na pinapunishment ng Lord.
sa panahon na yan, next year, sila naman, their turn, sabi nga, kung mga tayo ngayon, sinake ng Lord para i-heads up ang mga tao na muling umalala sa Diyos, muling makinig ng mga sa Word of God, at sa panahon na yan, lahat i-heads up, kahit sila. Yan. So sa madaling sabi, hindi naman natin problema yon, di ba? So ngayon, dahil hindi naman natin problema yan, ang problema natin nasa Philippines. So dahil nga, darating ang third world na yan, global war na yan, mag-spark nitong coming December, ano mangyayari? Dahil tayo, mga nasa palengke tayo, alam natin yung source and demand. Pag konti ang source, nagtataas ang presyo. So, ganyan ang mangyayari. Magkakaroon ng short of demand. Bakit? Kasi nga, magkakaroon ng tinatawag na mga line, hindi na sila pwedeng halimbawa, ang China, magta-travel sa mag-aabangan na yung mga panggera nila. Hindi na sila makakatuwid basta-basta. Kasi magde-declare na nga ng war, global war. So, yun ang mangyayari sa atin. So, kailangan ngayon, yung mga local product natin, kailangan niya in-nourish, pasaganahin, palakasin. Dahil para makahanda tayo sa darating na tribulation ang tawag dyan, tribulation. Sinasadya ng Diyos para i-test ang mga tao kung sino mananatili sa Kanya. Ayan. Paano tayo mananatili sa Diyos kung hindi naman natin naiintindihan ang salita ng Panginoon? So yun ang mangyayari. Dahil magkakaroon ng short and demand, sabi ng Lord, by February, magkakaroon ng uproar ng tao dahil nga yung history ngayon na nangyari, yan sinasabi ko na ma-uncover ang secret, na hanggang ngayon, nililitis pa, hindi pa natapos, na napakaliit na prophetic lang na dumating sa akin, na magkakaroon ng uncover ng mga secret, hanggang ngayon, nagkakaroon pa ng mga indictment o anong tawag yan, sa buga. Nag-ano pa sila, hanapan pa ng mga kung ano-ano. At darating ng yan, mapapagod yung mga ini-indict nila, sinasabi ng Lord. Magkakaroon ng anarchy, hindi na susunod yan sa mga abogado. Hahawak na ng tinatawag na sarili nilang diskarte yan. Mayayaman yan. Magkakaroon ng billionaire na mga tinatawag na organization na lalaban dyan sa mga ganyan. Hindi sila susuko. Pili mo ikukulong mo yan, hindi papayag dyan. So, ang mangyayari niyan, dahil sa panahon na yan, lalabas ang mga armas dahil magkakaroon ang World War. Magbibilihan ng mga armas yan. Yung pera nila nakatago lang, ibibili nila ng armas yan. So, magkakaroon ng uproar sa February. Itong darating na February, ano yun? Uproar leading into anarchy. Ayan. Paano mo kukontrolin ng mga tao na naghihirap na? Tapos yung mga hindi naman nila maakusahan yung mga corrupt na-indict na, kumbaga sa ano, nakita na kung sinong mga masala, hindi naman nila nakatulad. So may effect yan sa isip ng tao. Walang tigil yan. Hanggang February, magkakaroon na ng disorder. Yan. Magkakaroon ng disorder ang mga tao. Kasi nga, kasabay sa World War, lalabas ang mga armas. Yan. Kaya yung mga mayayaman na mga involved dyan sa racket na yan, hahawak na ng armas. Kumbaga sila, wala na. Kumbaga sa ano, mag-aano na sila. I consider na, I can say na, parang revolt. Sarili nila ng diskarte para makaipiyak sila. Marami yan. Halos buong yan. Ngayon, paano lalabanan ng mabubuting tao yan na nasa gobyerno? Yan ang tanong. Yan. Dahil sa tanong na yan, may sasagot ako dyan. Kaso, mahabang oras para mauubos ko para dyan. So sa ngayon, pupunta na tayo sa ating mensahe. O nga pala, kahapon, nagmensahe ako sa Almar.
sinabi ko na nagkakaroon uli ng madilim na pangitain sa Negros. Habang may mensahe ko doon, kinagabihan, pumutok ang bulkan sa Negros. Imagine niyo. Wala sa hinagap ko na pumutok ang bulkan. Basta ang nakikita ko lang, nung namimensahe ako, bago pa ako nagmimensahe, yun nga sinulat ko na nga na magkakaroon muli ng madilim na bagay, pangitain, masamang pangitain, madilim na pangitain sa Negros. Pinagabihan, naglindol sa Negros, naglindol, nagpumutok ang volcano sa Canlaon, sa Negros. So, ako ayoko sasabihin puputok ang bulkan kasi kawawa ang tao. Di ba? Kaya sinasabi ko na lang madilim na pangitain. Kasi kawawa ang tao. Hindi mo, bulkan yan. Anong laban ng tao dyan? Yan. Kahapon lang yun. Ito. Kahapon na broadcast ng gabi. So sinabi ko yun, 2 araw pa ako nag-advance, nagmensahe, bago pumutok yung bulkan sa Canlaon. So, sa madaling sabi, ako hindi, bago pupuntahan ko, hindi ko naman alam talaga kung ano sasabihin. Basta sinusulat ko lang yan, nararamdaman mo kung Holy Spirit. Yun lang, lakas ng yung loob, trust sa Panginoon. Hindi ko rin alam kung mangyayari o hindi, di ba? Kaya nga lang, dahil muntik na ako mamatay, nangako ako na magpapagamit ako sa Lord. Yan. Kasi walang kabog-kabog, muntik na ako mamatay, walang dahilan, wala sa aso. Kaya nakita ko ang buhay ng tao, napaka fragile, ang sabi. Nagmamalaki tayo, malakas tayo. Ang totoo niyan, 4 na minuto lang ang buhay mo. Sa 4 na minuto, hindi ka makaya. Kahit gaano ka pa kalakas. Di ba? Ganun yan. Lakas-lakas mo, bigla ka nadulas, bumudo ka ang ulo mo. 4 na oras kang hindi sa loob ng 4 na oras na kang hindi nakahinga. Tigo ka na. Sa impyerno ka na. So dadako tayo sa ating message. Ang ating message ay kaligtasan. Saan? Yan, maraming uri ng kaligtasan. Unang-una, si Jesus Christ ang nag-laid ng kaligtasan o salvation sa English. Noong ang mga tao sa panahon noong ancient peoples na hindi na sumusunod sa law of Moses, kasi noong una wala ng mga Pilipino, empty itong ating island. Bakante, ang galing sabi. Ang mga tao noon nakakonsentrate dyan sa region ng Middle East. Dyan sa region ng Middle East, may isang temple dyan, nasa Israel. Kaya yung babasahin natin Bible, nakasentro doon sa New Testament na yun, na sinulot ng mga apostol, hanggang sa Old Testament, nakasentro dyan yung tinatawag na temple ng God. Ngayon, yung temple ng God na yun ay pinatayo ng Diyos sa panahon ni Haring Solomon na para ang lahat ng mga Israelite at saka yung mga proselyte, yung proselyte na tinatawag, yung halimbawa, Roman citizen ka tapos naniwala ka sa religion ng mga Jew, yun ang proselyte na tinatawag, proselyte, yung mga nahahatak sa Judaism. So maraming mga tao na nahahatak sa Judaism. Yung palibot ng region na yun, lahat yun, pumupunta sa Jerusalem upang mag-alay at tumamba sa temple. Ngayon, dahil yung panahon na yan, parang hapyaw, paimbabaw na lang ang mga pagsunod ng mga pari, Israelita, yung mga Levita na pinili ng Diyos upang maglingkod sa templo, doon panahon na yon, ang kasulatan na nakasulat sa Old Testament, bumaba na ang Diyos na naging tao. Si Jesus Christ. Bumaba ang Diyos kasi wala namang pangalan. Kaya tatawagin natin Diyos, si Jesus Christ. Hindi pa tao si Jesus Christ. Bumaba siya bilang isang tinatawag na nilalang. Even though na hindi naman sa pamamagitan ng normal na
pangyayari katulad ng ginagawa ng mga tao na nagsese at magkakaroon ng baby. Hindi ganon ang pagiging tao ni Jesus Christ. Siya ay tinatawag na sinasabi ng nilukuban ng banal na Espiritu ng Diyos at doon nagkaroon ng tinatawag na konsepsyon ang isang virgin na si Mary. Ngayon, mula sa dyan sa punto na yan, naging tao ang Diyos na tinawag na Kristo, Jesus. Yan. At ang pangalan na yan ay hindi binigay ni Mary o ni Joseph na kanyang asawa. Yan ay dinala, kinausap ng anghel si Mary na ang sanggol ay tatawagin mong Jesus o Jesus. Sa Israeli, Yahshua. Yan. Sapagat ang ibig sabihin ng Yahshua o Jesus ay tinatawag the Savior o ang tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin. Bago ninyo maintindihan ang kaligtasan. Maraming Diyos ko na pinawalag yan sa iba't ibang lugar. Na ang Diyos, isa, sabi nila, ng mga Old Testament, ang mga Jew mismo, na iisa ang Diyos. Kapagat, yun ang nasusulat, totoo yun. Sinasabi na isa raw ang Diyos. Subalit, sa Old Testament, ang Diyos may kausap. Sinasabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So ang Diyos may kausap mismo. Sino ang kausap ng Diyos? Hindi si Satanas yun, hindi rin kahit sino ang anghel. Ang kausap ng Diyos, yung kasama niyang Diyos na nasa loob niya. Kung paano ko example yun, ang pinakang magandang example, dahil sinasabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So, ikaw ang gagawin natin example. Tayo, ako mismo, ikaw mismo. Tayo ang example dahil tayo pala ang wangis ng Diyos. Para maintindihan mo ang Diyos mismo. Eto. Ikaw ay may espiritu, yung mind mo, espiritu mo yan. At yung iyong emosyon, yan ang soul mo. At ang puso mo, na tinatawag na heart sa English, yan ang physical na battery na bumobomba para mag-circulate ang dugo mo. Ang dugo mo sa loob ng iyong mga ugat sa mayong vein at saka sa yung basta yung pabalik kasi ang pagbomba ng puso pabalik at pabalik. So, sa madaling sabi, yun ang trabaho ng puso mo, bumomba, para magkaroon ka ng energy. Yan, para mag-circulate, para hindi ka ma-stroke, galaw-galaw, gumagalaw ka. Pero, yung espiritu mo, yan, empty yan. Nung baby ka pa, nung pinanganak ka ng magulang mo, ng mother mo, paglabas mo sa mundong ito, yung espiritu mo, yung mind mo, empty yan. Tinuturuan ka kung anong pangalan mo, kung sino nanay mo. Hanggang sa lumaki ka, genius ka na ngayon. Yan ang espiritu mo. At yung espiritu mo na yan, pinababasa yan ng Bible para maintindihan mo ang Diyos. Maintindihan niyo ba? Yan. Gusto ng Diyos na yung mga espiritu natin mapuno, ma-equip ng mga salita ng Diyos para makilala natin kung ano ang Diyos ang maker natin, ang lumikha sa atin. Yan. Hindi lang para kumuwenta ng mga benta. Dahil lang benta, o ano pa? Yung mga naipon mo, mga naitago mo, o pagkwenta ng mga nautangan mo. Hindi lang yan tungkol doon. Ang ating isip, binigyan tayo niyan para malaman natin ang Word of God. Yan. Kung sino si Jesus Christ, kung ano ang pangako ni Jesus Christ, nasaan si Jesus Christ, at marami pa. Napakarami natin mo. Yan. Kaya ka binigyan ng isip.
Yan ang primary reason. Yung espiritu mo, yung isip mo. Ngayon, yung pangalawa, meron ka palang kaluluwa na sinasabi sa Thessalonica na tayo ay binubuo ng isip, kaluluwa, at katawan. Ano naman yung kaluluwa? Ang kaluluwa ay binubuo naman, nandiyan sa sentro natin ng ating human anatomy. Nasa sentro natin. Yan ang tinatawag na nakakaalam ng mga emosyon. Halimbawa, nasawi ka sa pag-ibig. Sabi mo, sawi ako, sawi. Ayun, emosyon yun, pag-ibig. So, sa pag-ibig lang, maraming bunga yan, maraming emosyon yan. May masaya ka, saya-saya mo dahil nakakita ka ng pogi mong pag-ibig o maganda mong pag-ibig. So, emosyon, ang saya-saya mo. Yun, sa madaling sabi. Meron din dyan malungkot. Dahil hindi na kayo nagkikita ng boyfriend, girlfriend mo. So, ibig sabihin, anumang emosyon, nag-aalit ka. Dahil tinawag kang pangit. Nag-aalit ka ngayon. Emosyon yun. Yun ang soul mo, nagagalit. Yun. Hindi part ng utak mo yun. Hindi part ng brain. Hindi part yun ng spirit mo. Even though, ang emosyon natin ay spirit, kasi nga emosyon. Pero magkahiwalay ang dalawa na yan. Yung spirit mo, nasa mind. Yung soul mo, nasa central ng, o we can say na nasa central ng yung itself, ng yung sarili. Pag nalalaman mo na lang na pag nagagalit ka, ang puso mo, biglang bumubilis ang bomba. Diba? Bumibilis ang pagpintig ng puso mo pag nagagalit ka. Yun ang effect noon. Nagkakaroon ng tinatawag na electrical pulses na nagko-command sa heart at nagkakaroon ng tinatawag na chemical reaction. Yung heart mo, parang bibilis ang bomba. Pero hindi ibig sabihin, yung nararamdaman mong heart na bumobomba, yan ang soul mo. Hindi ganon. Effect lang yon ng emosyon, ng kaluluwa mo sa heart. Nagigets nyo ba? Yan. Para malaman niyo ang sarili niyo kasi tayo, matanda na minsan, hindi natin naiintindihan. Kahit doktor, hindi naiintindihan yung sinasabi natin na yan. Kahit mga genius pa, na mga scientists. Kasi sa Bible mo lang makikita yan. Yun. Ganon ka-importante yung sinasabi ko. Yan. Halimbawa, nalulungkot ka. So, ano namang tendency sa soul mo? Pag nalulungkot ng soul mo, anong effect sa physical? Ang physical mo, dahil mahina yung tinatawag na impulse ng soul mo sa heart mo. At ang heart